Mga kapuso, Odigals here. At sa kasalukuyan ay ina-edit ko na yung mga videos na i-upload natin dito sa ating vlog. And ito yung unang simbang gabi, which is naipalabas na po siya sa GMA News. And syempre, ilalagay ko dito yung mga interviews na hindi pumasok at umere sa GMA News. So sabi ko na lang doon sa mga kababayan nating Pilipino na gagawan ko na lang ng version yung kanilang mga interviews para naman hindi masayang. So, panoorin nyo po itong buong video na ito at paki-like and share nyo na rin po. At para po makarating din sa inyong mga kaibigan, sa inyong pong mga pamilya, malay nyo nandito rin kayo no, sa video na ito. Ayan, lalo na yung mga kababayan natin dito sa Zagreb na umattend po ng misa. Lalo na yung unang-unang misa kasi ito po ay kauna-unahan and very historical po ito. Dahil ngayon lang po nangyari itong nagkaroon ng simbang gabi dito po sa Croatia. Kaya po tayong mga Pilipino dito sa Croatia, feel natin na para bang tayo ay nasa Pilipinas na. Diba? Kasi back then, mga panahon na kakaunti pa lamang kaming mga Pilipino dito, wala pong simbang gabi. And tuwing sumasapit yung panahon ng Kapaskuhan, nag-i-stay lamang po kami sa mga bahay at naghihintay na lang ng alas 12 ng gabi kung kailan sasapit yung mismong Christmas night, Christmas Day, ayan. Malungkot po kasi ang Pasko sa abroad. Nagpapasalamat po kami kay Reverend Father Andrew Bayal dahil po kung wala siya ay wala rin pong simbang gabi na magaganap dito po sa Zagreb. At syempre kay Sir Erwin, sa mga leaders po ng simbahang Katoliko na nire-respeto po ang ating pong tradisyon, lalo na itong simbang gabi dito po sa Croatia. Kaya po sana panoorin niyo po itong video na ito at nakataba po ng puso. Ayan. Salamat po ng marami. Please do subscribe na to my YouTube channel. Ciao! Paikot-ikot lang ako. Yeah, oo, nag-register na mga kapuso, tapos na po ang unang bahagi ng misa sa unang gabi ng simbang gabi. At sa kasalukuyan po ay nagpipicture taking na lamang po ang ating mga kababayan kasama po ng mga pari. Ayan. At ang dami po nila, nakakatuwa.
Mga kapuso, andito po yung ating mga kababayan na dumalo sa unang simbang gabi. Siyempre, itatanong ko din kung ano yung tinanong ni Father kanina. Mabubuo mo ba yung siyam na gabi? Para sa akin naman, kaya naman. Actually, sabi ko nga kanina, observang ko. Kasi sa totoo lang, masarap magsimba, kaya lang medyo yung ang problema namin dito yung layo ng aming location ng bahay. Pero it seems naman na okay naman. Tsaka pag gusto mo, mangyayari naman yan eh. May paraan. At saka bihira lang mangyari to. First time in Zagreb na magkaroon tayo ng simbang gabi. So, thanks sa Filipino community, kay Father, tsaka sa nagkaroon kami ng ganito. So, it's a blessing para sa aming mga OFW na magkaroon ng ganitong special location dito. So, yun. Siyempre, kapag nabuo daw yung siyam na simbang gabi, pwede kang mag-wish. Yes, Ano yes. ba yung wini-wish mo na gustong-gusto mo para sa sarili mo, para sa pamilya mo? Una sa akin, para sa sarili, good health. Kasama ng pamilya ko, yan, yung mga anak ko. And second thing, sana, maging success din naman. Kumbaga, maging ayos din naman ang takbo ng trabaho dito, tsaka pamumuhay, tsaka yun nga, kalakasan para sa lahat. And then, peace, lalo-lalo na sa atin sa Pinas. Yan. Yan. Kung hindi mo man makumpleto yung misa, ano naman yung nais mong hilingin para sa sarili mo? Una-una po is laging malakas yung pangatawan at saka about po sa trabaho, sana po maging okay kami ng boss ko araw-araw. And yun lang po. Itatry ko po. Kung mabubuo mo sakali, ano ba yung kahilingan mo para sa sarili mo? Kahilingan ko para sa sarili ko, sana patuloy pa rin lumalaban bilang isang widower. Sana kakayanin natin. Ano naman ang gusto mong hilingin para sa ating bayan sa Pilipinas? Hilingin para sa ating bayan, sana magkaisa. Magkaisa ang ating mga namumuno. So dapat wala nang iwas korap na. Thank you, Croatia. Opo. Sa Pilipinas ba, umaattend ka ng simbang gabi? Oo, araw-araw yun, 9 days. Nakukumpleto mo. Ako kumpleto. Ayan. Kung makumpleto mo ang simbang gabi ngayon dito sa Croatia, ulitin ko yung tanong ni Father kanina. Ikaw ba ay may kahilingan para sa sarili mo kung ano man yun? Oo, meron, siyempre. Sana yayaman na ako. Hindi, sa totoo, ang hiling ko ay sana maganda yung palagi yung pangangatawan, kalusugan, saka magkaroon ng maraming pera. Kasi tatrabaho tayo para sa pamilya. Salamat! Thank you. Hello po, kahilingan ko po is sana good health yung family ko at pati din naman ako. Sana lahat din ang makatapos ng simba is good health din sila, pati pamilya nila. Yun lang. Thank you po Lord God sa mga blessing po. So ito po ang kauna-unahang simbang gabi dito po sa Croatia. Kamusta po ang pakiramdam? Kasi kayo po ang kauna-unahang pari din na nagsagawa ng simbang gabi. Napakasaya. Feeling ko nag-uumapaw ang pagpapala ng Panginoon. At naramdaman ko sa lahat na nagsisimba, lahat na nandito, yung napakataas, napaka-high yung spirit na naramdaman. So isang malaking biyaya para sa lahat ng Pilipino na pinagbigyan tayo ng simbahan dito sa mga madre. Ako yung nagpapasalamat sa kanila, sa mga madre dito sa Franco Panska, na makadaos tayo sa ating tradisyonal na magkaroon ng simbang gabi tuwing Disyembre bago natin salubungin si Kristo sa kanayang kaarawan. No? So lahat naman ay ganon din ang pakiramdam, na natutuwa, nagagalak, at yung feeling na ang presensya ng Panginoon ay nasa bawat isa sa atin. Naramdam po natin ang presensya ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa biyayang patuloy natin tinatanggap galing sa Kanya. At tayo nagpapasalamat din sa pamamagitan ng ating pag-aalay ng ating mga pagdiriwang ng misa nitong simbang gabi.
Maraming salamat. Para sa mga Pilipino na nandito sa Croatia, wala namang ibang pakay bakit nandito tayo sa Croatia, lalo sa mga naghahanap buhay, maging successful sila sa tinatahak nilang buhay dito, at of course makakatulong din sa kanilang pamilya sa Pilipinas. At nawa ay palaging ligtas, no? Lalo na sa mga nagtatrabaho, na mga delikadong trabaho, patuloy na bigyan ng magandang kalusugan ng bawat isa, kasi mahirap kung tayo nagkakasakit, mahihirapan din tayong lalo sa malayo ang lugar na ito. Sa Pilipinas naman ay isa sa mga hindi lang kahilingan, pinagdadasal ko na umayos na ang sistema ng politika, no? Kasi parang kitang-kita natin sa mga balita yung pagkawatak-watak ng mga Pilipino, at lalo pa apektado tayo sa mga nangyayari ngayon, lalo na sa tawagan natin corruption, no? Sa mga issues na napakarami na dumating sa ating bansang Pilipinas. Nawa ay ang ating kahilingan at ang aking dasal ay magkaroon pa rin ng pag-asa, no? Ang ating bansa sa patuloy na pagbabago, at sana ang ating bawat Pilipino ay makaramdam ng katiwasayan at kagalakan, no? Ang bawat isa sa lahat ng Pilipino. Yun lang po.